Guys, welcome dito sa Rizal Tarot. Ang reading nito ay for collector for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Upright pa itong death card. Palang pa kasi. Let's see, upright siya. Death card. What's with the death card here? May nag-end. May natapos. May lumayo na sa buhay mo. Mga gawa ng witchcraft ang lumayo sa buhay mo. May natapos eh. Upright ba to? Kasi the magician. Hindi yan mga gawa ng witchcraft. Ano yan? Mga manipulations? Or mga salot, piste sa buhay mo yan ang lumayo sa'yo. Mga salot, piste sa buhay mo. Yung mga namiste yung piste sa buhay mo. Yung piniste ka, yung sinalot ka. Ganon. Yung parang dinaanan ka ng salot at piste. No? Namamaalam na siya sa buhay mo. O, yung mga gawa ng manipulation ng iba or demonyo, yung parang kinontrol ka, minanipula, yung parang ginawa ka nilang puppet, yung ganun ba? Or more clarification with the death card. So the death card. Upright ba ito na judgment? In reverse. Yung naging clouded yung judgment mo. Yun na ang natapos. Yung pinaklouded nila yung judgment mo. Yung thinking mo, yung isipan mo. Yung pinisti ka nga nila pati yung isip mo. Ganun, yun na natapos. At ano pa? Death card dyan. Yung mga deceit na nagawa nila sa'yo, na ginawa nila sa'yo, natapos na din. Scheme, deceit, plots, yung mapahide ba, and yung ginawa ka nilang unstable, feeling insecure, o tinanggal nila yung stability mo, yung mga ganun dahil sa scheme, deceit, yun na natapos, yun yung nag-end sa buhay mo. Parang minanipula nila yung buhay mo, ganun ba? Or maybe your health also. Yun na natapos, yun na nag-end. So there is a new beginning na. Ano na yung sisimulan mo buhay ngayon? Upright pa itong Hierophant. Yes. Kakasal ka. Or else kundi man marriage to, ay yung malapit ka na sa Diyos. Yung gano'n, maging spiritual ka na. You will become a wise advisor. Mga ganun ba? Para bang maaaring ano din, mag-iba ka ng religion. Or else, mag-iba ka ng tirahan. Or magkakaroon ka ng mga bagong belief, mapaniwala na matutunan mo sa ibang place, ibang tao,
matututunan ka mga wisdom, mga ganyan. And you will be very brave kasi with lalo na sa spiritual, you will be very brave and fearless kasi full of wisdom ka, ganun. Parang magiging napaka-wise mo or wise ka, ganun. And you will be very brave na turuan ang mga bata o mas nakababata sa'yo, mas nakababata sa'yo, tama, na turuan ang iba. Yung mga immature, yung mga wala pang alam, no? Kasi you are, para bang, ano ka na parang madaming experiences. Ganyan, madami ka ng na-acquire na wisdom o na-gain na wisdom na you can teach and share your wisdom to children and to others, no, na it will guide them at pwede din na mag-advise ka sa kanila, magbigay ng advice and guidance. And maging napaka-spiritual mo, maging napaka-religious mo, ganon. At parang ikaw yung parang magbibigay ng magandang payo sa mga bata, sa mga tao. Yan, sa mga tao, sa mga bata, ayan, baka lalo na sa mga bata. Ano pa? Magiging bagong buhay mo na. Dahil mawala na itong mga piste. Kasi mawala na agad itong mga piste na yan sa buhay mo, yung mga namiste. Mukhang hindi agad mawala yung mga piste na yan sa buhay mo. O, parang mga deceitful, scheme, mga nagtitake na action against you, mga evil, ahas. Ano pa? Yan daw ang mga mawala. Yung mga witches sa buhay mo. Witches, yun na nga yung kanina, yung mga manipulative, yung mga nang-atake. Yung mga nang-atake sa'yo. Yung mga, yun ang mag-end, yung ina-atake ka ng mga evil forces, no? Kung tawagin, evil forces. Oh. Lalo na yung mind mo, ina-atake nila yung mind mo para maging clouded yung isipan mo, yung judgment mo. Yun ang mag-i-end. Ano pa? Yun ang matatapos na. Parang mamaalam na yan sa buhay mo yung mga sigalot, piste, parang ganun. Lalayo na yan sa'yo kasi nag-end na nga, there's ending. Natapos na yung pinistika nila. Yung pinistika nila, no? Ganon, piniste. Yung nagtagumpay sila. Natapos na yung nagtagumpay sila na pistin ka. Natapos na yung pananalot nila sa buhay mo. Ganon. Yun ba ang tamang term? Hindi yun. Natapos na o nag-end na yung pananalanta nila sa buhay mo. Pananalanta yun, guys. Ayan, pananalanta, parang sinalanta ka nila. Ayan, kung ano man yan, tao man o evil forces o kung ano man yan sila, baka spirits or elementals, mga ganyan, o lahat sila na nasa kadiliman. And para bang magiging a good example ka na sumusunod sa mga rules, na para magbibigay ng paalala sa mga bata, lalo sa mga bata na
Iwasan ang, o wag magsinungaling, wag magnakaw, mga ganun ba, mga example ba? Kasi masama yun, magagalit si Jesus. Sabi, parang mga ganun. Di ba ganun yung pinapaalala sa mga bata ng mga matatanda, no? Magagalit si Jesus Christ pag nagsisinungaling ka, pag magsinungaling ka. O kung ano pa. pag, pag nainggit naman, no? Huwag kang mainggit. Kaya magagalit si Jesus Christ na sabihin ng matatanda, ng mga bata. Ano pa? Ang magiging buhay mo, ito kaya. Dahil merong nag-end na. Merong natapos na mga, yung sinalanta, mga guys yung buhay mo, ikaw, talagang pinisti ka. Pero mga challenges lang yan. Dahil pinapatibay ka niyan. Pero na maalam na. Yun ang nakukuha ko yun na maalam na. Parang lumalayo na, lumilisan na. Umalis na yung namisti sa'yo. Umaalis na o umalis na o maalis na. Nag-end na kasi. Ano pa ang magiging buhay mo na? Ano pa ang magiging bagong buhay mo na ang umpisan mong buhay? Anong buhay yan? Positive. Ring. May mag-offer sa'yo ng ring. Or engage ka. Kakasal ka. Kasi ring may magbibigay sa'yo ng ring. Matutupad yung wish mo na may magbigay siya ng ring. Ibig sabihin, may mag-alok siya ng kasal. Mga ganun. Or else, kung lalaki ka naman, ay may bibigyan ka na ng ring. Kung babae ka, ay may magbigay na siya ng ring. Kasi alokin kang magpakasal. Mga ganun. Ano pa? Magiging bagong buhay mo na. Crossroads, Queen of Diamonds. And number 22, may build ka na, makapag-build ka na something, huge. 22, it's a master builder. No number, may ka na, may maipundar ka na yan, may ma-build ka na yan for your future stability. Pag mga ganyan, magiging mayaman ka na at magiging na yung path mo. Parang ito yung dinaanan mong path parang lumis ka na ng daan, dito ka na didiretso ngayon, parang dito ka nang dumaan, na pinisti ka na parang, grabe, parang binagyo ka na, matindi na sinalanta ka nga o diba? Tapos pinisti ka, tapos dito ka na didiretso, na nag-end na nga yung nilakbay mong journey or path na napakadilim, hirap at sinalanta ka, pinisti ka, ang dami siguro na atake sa'yo ng mga evil forces. Siyempre, iba-iba yung mga evil forces. Mga kampo ng kadiliman, mga ganyan ba, na na-atake sa'yo. May elemento, may tao, siguro may demonyo pa, may diablo pa, o dark entities pa, mga spirits pa, o diba? Pero tumibay ka noon pag mga ganon, and you're ready ka sa ganyan, sa path na to, na madali kang makapag-build ng success and makapag-build ng something great for sure. Ay, maliwanag na yung path mo. Hindi na dim, hindi na madilim pati. Hindi na dark. Pati isipan mo maliwanag na positive. Yung buhay mo positive, maliwanag, bright, and protected. Kung nakita nyo, may mga demonyo pa kayo, mga ganyan, spirits, demons,
Diyan, oh. Pero nag-end na yan eh. And now you will be walking in this path na it's parang everywhere is beautiful. Everywhere you go ay nakasmile sa'yo na walang masamang intention for sure. Or wala na namimisti sa'yo. Tuloy-tuloy na yung success mo niyan. For sure, maano ka na, marirecognize ka na kung may mga skill, ability, or talents, or galing, kung saan ka magaling. Madali kang makapag-build for your stability and madali kang mag-succeed. So, ano man yung pupursu mo. At madali ka din makapag-ipon. Madali ka din ayumaman. Yan. Normal lang yan sa buhay ng tao na may mga pagsubok. Ganyan. Pero matatapos at matatapos din yan. So, ganyan ang nangyari sa'yo. Matatapos at matatapos din yan. This is a collective reading, guys, ha. Ayan. Magiging mayaman ka na. Magiging stable ka na. Kasi dito, hindi ka yayaman or kung stable ka pa naman financially, mukhang pinisti ka talaga ng pati syempre finances mo niyan, lahat na sa'yo, pinisti nila. Dahil dumaan ka sa path na mga demonyo yun nandyan, sa path na yun, mga evil forces, mga witches, lahat ng kampo ng kadiliman at inatake ka niyan, mga ganyan. No? Iba-iba yan, may mga elemento pa, mga atake, pati sa'yo, may mga diablo pa yan, mga ganyan. Pero dito, it's a protected path na. Parang ano lang yung mga challenges, di ba? Na-surpass mo naman. And nag-end na siya. Kasi challenges lang yon. Hindi ka nila napatay. Oh. Baka sila pang patay. Baka sila lang tinalik ngayon sa si Pierre. Ngayon ba yung mga nang-atake sa'yo ng mga evil forces, yung mga atake sa'yo sa path na to, tinali na ba sila sa impyerno? Tingnan natin. Like mga demons, tinali na ba sila sa impyerno? Tingnan lang natin. O, tinali na sila sa impyerno, guys. Tama nga. Tinali na sila. Bakit itali? Kasi kung di sila itali doon, amisti na naman yun sila. Wala mang. Tinali sila. Yung mga demonyo doon. Iba-ibang klase ng demonyo yan. Yung mga tinali doon. Ano yun? Madami yung tinali doon sa impyerno. Yung mga namisti sa'yo. Ayan. Oo, madami. Madami sila. See? Ano pa? Maganda kasi itong deck na to. Ang gaganda ng picture ba? Nakaka-inspire siya, guys. Pagka mga ganito. Yung mga picture dito. Yung mga meaning niyan. Talagang ma-inspire kayo. Talagang maging positive yung mind niyo. And you will feel more positive, delighted. You will feel good. Yun naman ang purpose ng panunod ng tarot readings. Signs of purpose, diba? Kung bakit nanonood ng tarot reading is to inspire, para maging positive, maging light yung pakiramdam, yung thought, diba? So, ano pa? Anti-collective reading naman to eh. Ano yung mangyayari pa sa buhay mo? Kung sino makaresonate. Collective reading. Ano pa mangyayari na sa buhay mo? Soon, mangyayari na sa buhay mo. There's change talaga yun. Clouds. Na-protected ka na. Kung meron pang mga malakas ang loob at risk-taker ng mga evil forces o kampo ng kadiliman o sa kadiliman, no? Mga yun, parang mga shadows man, yung mga demonyo, mga sabihin na natin witches,
mga basta kampo ng kadiliman, mga spirits o devils, mga ganyan, ay protected ka na. Parang may liwanag na nanlilipol sa kanila. Meron na mga tinali sa impyerno, madami daw yun sila eh. Tinali sila sa impyerno kasi yun na yun, pinistika nila. Bakit inilaw yun? For you to be more tough, strong, and capable. For your mission, no? Na maging capable ka sa mission mo. Let's see. Oh, kasi mukhang may labanan din naman eh. Merong parang there's competition sa mission mo na parang you need to fight. You need, hindi ibig sabihin mo kapag away ka. You need to fight. You need to be more strong, tough, and a fighter. Kung magaganon pa. And competitive as well. Na ipaglaban mo yung sa'yo at kung ano yung tama. Mga ganun yun eh. At ikaw naman, nasa side ka ng light. It's so sad kasi sa mundong to, may sa side ng darkness, meron sa side ng light. Kahit nung panahon pa ni Moses, yung sinang panahon pa, di ba, pinapipili yung tao. Kung saan ba, sa side ni Moses, nasa side ng God yun, no? O dun sa, parang revolto lang, ano ba yan? Mga hayop. Yung mga pumanig dun o yung mga dun sa side ng hayop umanim dun sa revolto na yun ay di ba pinagpapatay sila ng God o mga inano sila eh, parang in-strike ka ng apoy, parang ganon, kidlat apoy, parang ganon. Yung natira yung mga side ni Moses, yun ang napanood ko eh sa movie. Bata pa ako niyan, napanood ko yan tuwing ano siya, yung month ng yung pinako si Jesus Christ, Holy Week. Ayan. Ayan, protected ka na. Ayan nga, maliwanag na eh. Wala na yung pwersa ng kadiliman sa buhay mo. Nag-end na. Yung pang nanalanta nila sa buhay mo, sa iyo, sa path mo, sa kapirahan mo, sa lahat na, sa love life mo. Kasi protected ka na ng langit from now on. Ano yun, sisimula na ngayon yun? Na protektado ka na ng langit? Hindi pa. Magsisimula pa lang. Magsisimula pa lang na po. Protektado ka na ng langit. Hindi pa nagsisimula. Magsisimula pa lang. O, diba? Magsisimula pa lang. May ginagawa pang actually na scheme sa yung iba eh. May scheme with the Seven of Swords kanina. Ewan ko, ano ba yung gumagawa sa ng scheme yan? Tao. Tingnan natin. Tao. May tao din na gumagawa pa sa'yo ng scheme ngayon. Pero, paalis na yun, no? Paalis na yung mga nanalanta sa'yo. Yun. Parang inosente ka pating bata eh. Parang kunwari ka itong bata na ito na inosente. Ayan, no? Tapos ito yung mga nanalanta sa'yo. Grabe. Parang pinistik ka, sinalanta. Mga ganun. Ang daming pinistis buhay mo siguro sa pwedeng sa health mo din. Ganun. O sa kapirahan mo, gano'n. Pero you're so innocent, like a child. Parang, ano yun, you're innocent like a child. Tignan natin na. Ganun yung mga nasa side ng light eh. Oo, you're innocent like a child. Yun talaga yung mga nasa side ng light. Kadalasan mga innocent na yan, like a child. Oo, hindi nagpipretend na innocent, kundi tunay, pure na innocent. Oo. Hindi mo ma-base yun sa ano eh, sa edad. Ganun. Kung innocent ka or pure, ganun. Pure-hearted. Sa pagkatao na yun ng tao ay
And ano yung papasok sa buhay mo ngayon? Kunwari parang dito ka na ngayon. Parang dito ka na ngayon. Kasi meron pang gumagawa ng scheme sa'yo ngayon ng mga tao eh. Parang dito ka na ngayon. Ano to na maalam na sa'yo? Mga evil spirit. Mga evil spirit. Mga ano yan, mga demonyo. Yung parang paalis na palisa na. Mga demonyo. Hindi yan demonyo. Yung mga nanalanta sa'yo, devil. Mga devil yan. Hindi, elemento. Tingnan natin. Kasi magkaiba yung elemento. Elemento yun guys. Ito naman, oo, parang dito ka na oh. O may elemento rin si Alisa na. Parang part yan ng, ano yan, divine plan. Natakingin ka nila. Well, part ng divine plan yan guys. It's divinely orchestrated. Ibig sabihin may mission ka niyan pag mga ganyan ha. Inatake ka ng mga ganyan. Dumadaan ka sa divine plan. Ganyan talaga yan. Halos lahat ng evil forces, lahat ng nasa side ng darkness, lahat ng kampo ng kadiliman, no? Like witches, iba-ibang klase ng witches, eh. Iba-iba yung kaalaman nila. Pwedeng mambabara, mangkukulang, mga nambabato ng palipad hangin, yung mga yung bumubulong sa picture mo, mga ganyan. At yung mga elementals pa, di ba? Yun yung maalam sa'yo. Yung mga demonyo naman ay ano ba yan, lahat ng demonyo ba na nalanta sa'yo ay nandun na sa impyerno, tinali na. Lahat sila, yung mga demonyo. So itong na maalam sa buhay mo, yung parang lumilisan, umalis na, no? Paalis na, o umalis na yung elemento. Umalis na sila. Siguro kanina paalis pa lang. Ay, umalis na. Just enjoy the reading ha. This is a collective reading guys. Parang dito ka na. At meron pang tao na for sure mga witches din sila. Kasi yung witches na iba-iba naman yun eh. May parang gumagawa ng voodoo, may mga gumagawa ng palipad hangin, bulong, bad luck spells, mga ganyan ba yung ginagawa nila, no? At agayuma, mga ganyan ang ginagawa ng witches eh. So, sinong gustong maging witch dyan na tawaging witch? Kampo ng kadiliman. Oh. Kaya, sa ayaw tawagin na gano'n, itigil nyo. Magbagong buhay, ay tuwid ang landas, itama yung sarili. O baga, gawin yung matuwid na yung sarili ninyo. Na ituwid niyo yung landas nyo, yung daan nyo. Na magbagong buhay, na maging mabuting tao. So, yan. Ano yan? Meron din bang mga witches na nang-atake sa'yo na tinali ngayon sa impyerno? Wala. Mga demonyo yan. Meron bang mga witches na nang-atake sa'yo na nandun sa impyerno ngayon? Upright ba to? Meron daw. Meron bang mga witches na nandun, na mga nang-atake sa iyo na nandun sa abyss? Sa abyss. Mas malala dun sa abyss. Meron sa abyss. Ibig sabihin, napaka malala ng mga kasalanan ng mga nilalagay dun sa abyss. Kasi mas worse dun sa abyss. Mas nakakatakot daw dun. Meron na sa abyss. Siguro yung mga mambabarang, mangkukulam, na kinulam ka, binarang ka na dun sa abyss. Meron din sa impyerno, baka yung light lang o hindi ganun ka malala. Ewan ko.
Basta meron daw. Lalo sa abyss. Yung nakatali, walang tinali sa impyerno ng mga witches. Demonyo yung mga tinali. Bakit tinali yung demonyo doon? Kasi, pag hindi yun sila itali, babalik ka naman sila dito sa mundo ng mga tao. Mag-asik ka naman ng lagim kung sino naman bibigtamahin naman. Ano yung pinarusahan na sila doon? Oo, parusa na yun sa kanila na tinali sila doon. Lahat sila. And, yun yung mga cursed souls kasi. Anong nag-aabang sa'yo? Anong nag-aabang sa'yo? Tingnan natin. Ay. Tower. And this, it's a place na secluded. It's a place na parang tago. O parang sa forest. Nandun yung magiging partner mo o may kasama ka doon. May bear pa doon, no? Baka mag-alaga kayo ng bear doon. It's a place na yung parang sa Rapunzel. Yung ganon. Na walang gaanong nakakapasok doon. Walang gaanong nakakaalam ng lugar na yon. Ganyan, yan nakakaabang sa'yo. Bakit? Doon ka na ba titira sa place na yan? Doon ka na titira sa place na yan. Siguro malawak yung lugar na yan, guys. Malawak yan siya. Na may privacy kayo ba ng person mo. Doon kayo bubuo ng pamilya. At mayaman, maging mayaman, wealthy, ang maging buhay niyo, kompleto. Masaya kayo, mamuhay kayo ng peaceful doon. Ayan o, maging napakasaya ng buhay ninyo doon na magkasama. And sino yung person na darating sa'yo? Guys, yung mag-offer sa'yo ng stable offer, offer na may commitment, may offer sa'yo na a huge offer, no? And buo na offer to. Buo, kasi buo yung pentacle. As in na gusto niya mag-umpisa kayong magsama. Kung meron na tong house and lot, o nakapag-purchase na siya ng house and lot, kung wari, yung katulad ng place na to, ayan, kung meron na siyang ganyan, ay titira na lang kayo doon. Doon na kayo mag-umpisa na magsama. Yan ang offer niya sa'yo. It's a stable new beginning. It's a new life, a new beginning, something stable na pang long-term stability to. And you will feel secured. Sino yung person na yun ang offer niya sa'yo? Sino yung person na yun mag-offer ng ganyan sa'yo? Ng Ace of Pentacles na yan. Nine of Swords in reverse. A person na hindi na siya nag-overthink. Hindi na siya nakaka-experience ng anxiety and stress. Hindi na siya yung parang negative yung mindset niya, yung thoughts niya, yung isip niya. Hindi na clouded yung mind niya, mga ganun ba? Yung mga negative thoughts or fearful thoughts. Naka-recover na siya sa anxiety o yung pag-overthink or depression or pessimistic thinking pattern, mga ganon. Basta hindi na siya nag-overthink.
Wala na nung papa-overthink sa kanya kasi malamang yung pa-overthink sa person mo na yun, andun na sa impyerno. Mga demonyo na tinali ito. Tama ba? Yung mga demonyo ba na pa-overthink dyan sa person mo na yan? Oh, malakas yung loob nila, napaka-fearless ng mga demonyo na yan. Oh. Kasi hindi sila makikita eh. Kaya malakas yung loob nila ng mga atake. Sa'yo at sa person mo. Ayun, pinagtatali na sa impyerno. Ngaw-ngaw siguro sila doon. Pinagtatali sila, iyak siguro sila. Takot pa naman yung mga yan, yung mga demonyo. Takot din sila ilagay sa abyss. Lalo sa abyss. Buti sa impyerno lang. Meron bang mga demonyo na nakataka sa'yo na doon nilagay sa abyss? Meron din. Yung mga malala siguro. Parang hinayaan lang muna ng God habang inatake ka kasi pinapalakas ka eh. Strong ka eh. No? Ginagawa kang tough and strong. No? Binibuild ka ng gusto. Pero dahil tapos yung journey na yan, na nag-end na, time's up. O, lagay na kayo sa iiyak siguro yung mga yun. Takot yun sila sa abyss eh. Doon sa lugar ni Abaddon, yung pinamunuan ni Abaddon doon, takot yung mga demonyo doon ilagay doon. Huwag daw siya i-send doon. Ayaw nila. Yung mga souls naman ng tao, like souls ng mga witches na manatake sa'yo, kung hinatulan, no? Yung mga hinatulan, ay hindi naman na yan sila makalabas doon, hindi na yan sila makatakas doon. Yung mga demonyo lang kung kaya tinatali para hindi na sila makalabas, makaalis doon. Kasi lalabas na naman sila doon sa sa impyerno. Pero sa tingin ko hindi na sila makatakas doon yung mga demonyo doon. Kaya tinali sila sa impyerno, yung mga nandun sa impyerno. Yung iba sa abyss nalagay. Tuwang-tuwa siguro sila nung inaatake ka na. Tuwang-tuwa ba yan? Sa dark forces, mga kampo ng kadiliman, yung mga demonyo, mga witches na inaatake ka nila na walang limit. Basta yung gano'n, tuwang-tuwa sila. At tuwang-tuwa sila guys, oh. Tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila guys. Kasi gano'n ang mga evil, tuwang-tuwa yun sila, mga atake, mamisti, na mga manalanta. Tuwang-tuwa daw yan sila eh. Tuwang-tuwa, ganyan yan sila ka-foolish. Ganon yung mga sa evil forces. Wala yan silang impact eh. Tuwang-tuwa yan sila. Para sa kanila, it's so exciting. So exciting. No? Na-rush siguro yung kanilang adrenaline. Para mga ganon kung sa tao pa. Na-enjoy nila ng gusto. Diba? Napaka-foolish. May term pa dyan eh. Hindi ko lang sunod? Next move ng person mo na to towards you. Ano kaya? King of Wands. Magti-take na action to. Kaya sa mga, kunwari, sa mga gumagawa ng evil, sa gumagawa ng masama, o witchcraft pa dyan, ay huwag nyo na antayin yung maging huli ang lahat, no? Bago magbago, bago mag-repent at magbago na. Kasi once na nahatulan na afterlife, pag nahatulan na, wala na, hindi mo na may pabalik eh. Pag nandun na sa impyerno, sabi siya, hindi na. Eternal life pa naman yun. So, ayan. God na mag-decide yan. O si Jesus Christ pati. Kung pagbigyan nila, no, na ma-save or ano, nasa kanila naman yun eh. Yung decision.
King of Wands. Siguro kung tunay na nagbago ka, na nagrepent ka, na tunay nagbago ka, na malaki nagbago sa'yo, na binago mo talaga fully yung sarili mo, na hindi lang na binago mo yung looks mo, ugali mo, na kunwari hindi ka na gumagawa ng masama, no? Hindi ka na gumagawa ng evil, hindi ka na nang-atake ng kapwa mo, hindi mo na pinapairal yung inggit mo. Madali lang yun pag pure yung heart mo. Madali lang yun pag ginusto mo, no, na magbago, pero ayaw. Wala tayong magawa. King of Wands. Kaya nga, may free will ang tao. Ayan guys, ito na yung next move niya. Magte-take na yan ng action sa'yo. Gagawa ng move. Passionate na siya. Driven, positive. And so fierce, so strong, and goal-driven na gawin na. Basta may gagawin to na action towards you. Na goal niya. Na talagang hindi siya titigil hanggat hindi siya mag-succeed. Hanggat hindi niya makuha yung goal niya, which is, ano yung goal niyan? Ano yung gagawing action niyan? Upright ba tong Ten of Swords? Upright. It's not my family in your head. Goal niya. Sinong gusto niyang tapusin? Sinong gusto niyang tapusin? Ikaw? Hindi. Hindi. Person mo ngayon. Itong malulupit na mga ano, siguro mga sa evil forces yan ba? Mga sa evil forces yan sila guys. Yung mga atake sa inyo. Hindi niya na kailangang mag-ano pa. Yung mga na-atake sa inyo ng mga superior, yung mga gumawa ng deceit sa inyo na o kaya palayasin niya na yung deceitful sa buhay ninyo, sa buhay niya. Pwede gano'n, no? Nawakasan niya na yung kasamaan nun. Tapusin niya na. Kung third party mo niya, tapusin niya yung connection doon. Gano'n. Hindi ikaw yung tatapusin niya, i-end yung maybe connection. Kung third party man yung gumagawa ng scheme, alisin niya na sa buhay niya. Takwil niya na. Gano'n. Third party ba yun na gumagawa ng scheme? Third party. Defensive. Yun na yung paalisin niya sa buhay niya, itakwil niya. Yan na yung next, niya, move. Next move, no? Yan ang goal niya. Paalis na. Yan na yung gagawin niya. Paalisin niya na yung third party sa buhay niya. Na hindi na makalapit siguro sa kanya. Masasaktan yung third party. Tatapusin niya na yung kung anong meron sila o yung connection nila, kung may communication pa rin, tatapusin niya na. Ganun. Normal lang yun guys, may mga third party lalo kung wala na kayong communication, na nagkaroon siya ng karelasyon na iba. So, ganun talaga eh. Pero kung kayo na, at kung meron pang iba, ayun ang cheating, no? Well, wala namang problema doon kung meant kayo para sa isa't isa, lalo kung tinadhana kayo, no, sa isa't isa, na you will be together, na yun na nga, God kasi ang nagtatatadhana eh. So, there's no wrong kung magkatuluyan kayong dalawa, lalo kung nakatadhana naman kayo, di ba? So, ano pa? Gusto sabihin sa'yo ng person na to. Yung person mo na yan. Anong gusto niya sabihin sa'yo?
It's not my family in your head. Active na siya, excited, passionate, and ready. And ano yung full of excitement. Ganun yung paramdam. Parang ang saya-saya niya pati. Yung full of vitality siya. And full of energy, nagiging energetic, active, and full of excitement talaga na mag-take na action sa'yo. Na gagawa na siya ng move towards you. Ganun. Ano yung gagawin niyang move towards you? Umpisahan niya. High Priestess. Ang magparamdam sa'yo energetically. Ano pa? Ang move. Ang ma-unite ka spiritually. What's with High Priestess here? For more clarification. Eight of Cups. Ang ma-unite kayo spiritually. Hindi. Ang maiparamdam niya sa'yo, parang ma-send niya sa'yo yung energy niya ba, kung gaano siya ka-emotional sa'yo. Ganon kasi merong King of Cups na kahit na lumayo siya, tumalikod siya, or ikaw man itong tumalikod or lumayo, ay still emotional siya sa'yo, or in love siya sa'yo. Oo, still possessive siya sa'yo, still na in love siya sa'yo, ganun. Still nag-hold on siya. Oo. Na kahit na may lumayo or both of you tumalikod na sa isa't isa sa connection nyo. Pwedeng ex mo to past person. Still in love pa rin siya sa'yo, possessive siya sa'yo. Still nagkikare at mahal ka niya or affectionate siya sa'yo, empathetic siya sa'yo, mga ganun ba, no? Kasi mahal ka niya yun. May hinahangad niyang magkaroon ng stability sa inyo, ganun ba? Ayan. Na kahit na kung lumayo man siya or ikaw, ay still mahal ka niya, na may paramdam niya sa'yo, may send niya sa'yo yung emotion niya, yung feelings niya, kung ano yung naramdaman niya sa'yo energetically or spiritually. Energetically yan kadalasan na dahil priestess. Through telepathic or intuition or through energy. Pwede din ganun. Siguro intuitive tong person mo na to. Ano pa? Ang next move niya, no? Na-excited siya na gagawin towards you. Next move. Eight of Swords. Ano ba yan? Upright ba yung Eight of Swords na yan? In reverse? Oh yeah, in reverse nga. Yung huwag niya na i-restrict yung sarili niya. Huwag niya nang pigilan pa yung sarili niya. Huwag niya nang pahirapan pa yung sarili niya. Huwag niya nang kontrolin yung sarili niya. Na maging malaya na mag-take na action sa'yo. Na maging malaya siya na tingnan natin. Na makasama ka na makapiling ka na, ma-unite na kayo, na you will be together na.
na mag-offer ng, kung nakita niyo may binibigay ng cup. Na mag-offer siya ng cup of love. Which is pure love yan. Yung laman ng cup of love na yan. It's pure. It's pure love. It's pure love. Pure love. Yung laman ng cup of love. Yung laman ng cup. Yan. Na i-offer niya sa'yo. So, ibig sabihin, maybe lately or in the past, nabibigil to dahil lalo't may na-atake naman demonyo. Pero wala na. Tinali na sa impyerno. So, kung meron pa mga ma-atake ng mga demonyo, kasi maraming demonyo dito sa mundo to na hindi pa na-atake sa inyo na kasi lahat ng mga na-atake sa iyo, tinali na doon sa impyerno, iba sa abyss nilagay. Ay ma-drive away yun sila. Kasi may lumabas kanina. Sana ba yun? Wala. Tinanggal ko. Kinuha ko. Na parang may yung liwanag, sign ng liwanag, no? Protektado na kayo ng liwanag, ng heavenly realm, ng God. Ganun. Ikaw, lalo na ikaw. And, sa mga natatakot na mapunta sa impyerno, ay magbago, mag-repent, then magbago na. Huwag pairalin yung yabang nyo. Kasi number 1. Huwag pairalin yung inggit, securities. Maging mabuting tao. No? Huwag mang-harm. Reject nyo yun, yung mga masamang gawain, evil na gawain. So yan, evil doings ba? At yung paggawa ng mga sin. Yan. Yung mga nandun na sa impyerno at sa abyss, dumating sa point na huli ng lahat para sa kanila. Yung iba ba na nandun sa abyss ngayon at sa impyerno, nakapanood ba ng videos ko dito? Oo, nakapanood sila ng videos ko dito. May mga paalala dun eh, na magbago na mag-repent. Pero hindi sila nag-repent, hindi sila nagbago. Dapat, kung nag-repent man sila, parang joke lang siguro yun. Walang kaseryosohan. Dahil malalaman naman yun pagka hindi totoo yung pag-repent kasi hindi nagbabago. Ang totoong pag-repent ay may kasamang pagbabago. Na binago ng sarili, tinigil yung evil doings, paggawa ng masama, no? Naging mabuting tao na. Wala naman sa mga intentions ka pa, hindi na pinapairal yung inggit, insecurities, ganon. Ayan. So, nahuli na ang lahat sa kanila. Nakapanood naman sila ng videos dito daw. Yung iba. Yung iba lang kasi hindi naman lahat ay makapanood talaga dito. Siyempre. Alam niyo naman yung views dyan at ay naku. Hindi naman ito yung YouTube channel na million ang views. So, di ba? Ano lang ito swerte na yung may libo-libong views sa isang video. Pero yung iba nakapanood. Na ano na talaga sila. Huli ng lahat sa kanila. Yung mga nandun na. Kung naagapan siguro nila, baka hindi. Kung nagbago sila na maaga. Nung pagdinig nila ng video ko na mga ganung sinabi ko, siguro, tinawanan lang nila yung video ko, ayaw nila maniwala. Tinawanan lang nila, ayaw nila maniwala. Ayan parang devil pa, proud pa sila sa mga ginagawa nila. Na mga witchcraft. Alam mo yung parang hangal? Yung mga ganon. Tinawanan pa daw nila. Ayun, nandun na sila sa abyss at sa impyerno. Yung mga nakapanood na mga nandun na. Yung mga nandun na yun. Siguro kung nagbago sila, hindi nila dinadanas yung kung ano yung dinadanas sila dun ngayon.
Baka hindi pa sila natulan o hindi sila natulan. Ganun. Kung nagbago, nag-repent, nagbago. Kaso pinaira nila yabang, pride, inggit, insecurities. Yun ang kanilang sinusunod. Maging evil. Nahikay pa nga kung si Lunggo. Nahikay pa sa dito sa mga sinasabi ko, no, parang minamaliit pa ako dito, no, na parang nahikay, alam niyo nahikay, yung parang minamaliit, parang gano'n, minamaliit na yung mga sinasabi ko dito. Ayun, nandun sila sa impyerno. Ayun, proud pa sila sa nila ginagawa. Ayun, nandun na sila sa impyerno o sa abyss yung iba. Wag nyo nang alamin pa kung ano yung na-experience nila doon ngayon. Dahil panoorin nyo na lang sa YouTube kung ano ba yung na-experience ng mga nandun sa impyerno. No? Kaya para hindi maging huli ang lahat, no, sa mga nanonood dito, na pwede pa ninyo mabago yung inyong sarili sa mga hindi pa nagbago. No? So, yan. Ano ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na, ano ba yung main energy nito kanina? Ito. Yan. Ito ata yung main energy niya. Para lang din yan. Upright ba in the world? Yes, it's upright. Pahala ko pa kasi yan eh. Upright. Gusto niya magkita kayo, mabuo kayo. Gusto niya mag-meet kayo. Yung ma-unite kayo, yung mabuo kayo, magsama kayo, ganyan. Yung magkaroon ng balance sa inyo. Yung mabuo kayo, no, with the world. And then, ano pa, gusto niya sabihin sa'yo. Para bang sa'yo umiikot yung mundo niya pati. No? Kung nakita niyo yung two of cups kanina, na nakatutok yung mata nila sa isa't isa. So, ganun. Sa'yo lang umiikot ang mundo niya. Sa'yo, parang ikaw yung mundo niya, pati. Ganun. Ano yun? Ikaw ang mundo niya? Tingnan natin. Ikaw ang mundo niya. Lalo na yung isipan niya. Ikaw ang laman ng isipan niya. Ikaw ang mundo niya. Sa'yo umiikot ang mundo niya. Ano ba to? Upright ba to ng 8 of Wands? Nabangga kasi dito. May message ka daw niya. Passionate siya yung message siya. So, mainggit sa love life na iba. Magpairali ng inggit. Huwag mang-harm. Ganyan. Ganun, magbago. Sa mga hindi pa nagbago. So, ayan. So, ito na lamang guys for collective reading.